Isang araw, 4 na mga Brahmin na magkasama ay naglalakbay sa loob ng kagubatan. Nakita nila ang isang ashram sa distansya. Ito ay ang ashram kung saan si Yogi Bhairavananda nakatira. Ang 4 na Brahmin ay pumunta roon at nang nakita sila ni Yogi Bhairavananda, tinanong niya, "Sino kayo? At paano kayo nakarating dito?" "O Santo, narinig namin ang kwento ng iyong kapangyarihan at hinanap ka. Nagagalak kaming makita kayo. Maaari ninyo ba kaming tulungan gamit ang inyong karunungan sa bagay na ito?" Itong mga Brahmin na ito ay pumunta dito kahit na mapanganib at gusto nila maging alagad ko na may magandang intensyon. Tutulungan ko sila. Pumunta ang Yogi sa loob ng ashram at naglabas ng 4 na pala at ibinigay ito sa mga Brahmin. "Sige, kunin ninyo itong 4 na pala. Malapit sa nayon, mayroong isang lawa at malapit sa baybayin na iyon ay isang puno ng igos. Hukayin ninyo ang pulang putik mula roon at subukan ninyo ang inyong kapalaran." Kinuha ng mga Brahmin ang mga pala at pumunta malapit sa lawa at nagsimulang maghukay. Habang naghuhukay, nakakita ng isang bato na tanso ang unang Brahmin. "Ah, swerte! Tansong bato! Tara at bumalik na tayo. At pwede natin itong paghatian." Pumunta kami dito para sa ginto at itutuloy ko ang paghuhukay hanggang makita ko ito. Bumalik ka na kung gusto mo. Masayang umuwi ang pinakaunang Brahmin. "Diyos ko, pilak ito! Napakaswerte ko! Tara na at maaaring hatiin ito ng patas. Baka ito na ang kapalaran na sinasabi ng santo na si Yogi." Ang natitirang 2 Brahmin. "Hindi pa kami nakakakita ng ginto. Hindi kami titigil hanggat hindi namin ito nakikita. Umuwi ka na kung gusto mo." Umuwi na ang pangalawang Brahmin. "Nakita na natin ang gusto natin. Napakaraming ginto na ito. Tara na at umuwi na tayo." Hindi. Napaka-espesyal ng lugar na ito. Nung una tanso, pagkatapos pilak, at ginto naman ang susunod. Kapag nanatili ako, baka makahanap ako ng diamante. Umuwi ka na kung gusto mo. Kapag masyado kang sakim, baka wala kang makuha sa huli. Mayaman na tayo, kaya umuwi na tayo." "Hindi, mananatili ako at maghuhukay ng diamante. Makikita mo." Naghukay ang pang-4 na Brahmin. Napagod siya dahil gumagabi na. Ngunit hindi siya tumigil sa kakahukay. Nang siya ay naghuhukay, biglang may butas na namuo at nalaglag siya rito. Nadulas ang Brahmin at napunta siya sa ibang lugar. Nang tumingala siya sa taas, mayroong isang lalaking malapit sa kanya na may gulong na umiikot sa kanyang ulo. Nagulat ang Brahmin. "Sino ka? Bakit ka nandirito? At bakit mayroong kang gulong na umiikot sa ulo mo?" Nang tinanong ito ng Brahmin, biglang pumunta ang gulong sa kanyang ulo at umikot. "Ano ito? Tanggalin mo ito sa akin." "Wala akong magagawa. Nasa kamay na ito ng Diyos. Ang mga sakim na tao ay nalalaglag dito mula sa putik. Kailangan mo ang alagaan ng kapalaran. Hindi ka magugutom, mauuhaw, at tatanda. At hindi ka rin mamamatay. Una sa lahat, sabihin mo sa akin kung paano ako makakawala dito. Malalaglag ang mga sakim na tao kapag naghukay sila ng sobra. Kapag mayroong nahulog na ibang tao, mapupunta sa kanila ang gulong na iyan." "Naku, napakalaking trabaho. Hindi ko kaya ang sakit na nanggagaling sa ulo na ito. Gaano na ito katagal sa'yo?" "Hindi ko alam. Nalaglag ako noong si Ayodhyani Ramudu ang namumuno. Nakakita ako ng tanso, pilak at ginto at naisip ko rin na baka makakita ako ng diamante. Kaya ako nalaglag papunta dito." Ang tagapangalaga ay nakaakyat na sa butas at nakalabas na sa wakas. "Napakatagal nang wala ang kaibigan ko. Kailan kaya siya makakabalik?" "Kaibigan, isang saglit. Ang kaibigan ko ay naghuhukay dito kasama ko kanina. Nakita mo ba siya?" Natawa ang tagapangalaga at sinabi ang nangyari sa pang-4 na Brahmin. Nalungkot ang pangatlong Brahmin at umuwi nang walang magawa. Noon, nagsimula tayo maghukay para sa ginto. Ngunit kahit na nakakita na tayo ng tanso, pilak at ginto, hindi ka tumigil. Kung bumalik ka lang sana kasama namin, hindi siguro ito mangyayari. Pasensya na, hindi kita natulungan, kaibigan."